So yun guys, no, for today's video may natuklasan akong napakagandang klase ng baterya, no? 18650 battery siya. So sa mga nagbi-vape dyan, especially no, sa inyo, napakaganda nito. Kasi una sa lahat, original na. Tapos matagal mag-low-bat. At the same time, napakamura lang. So ayun, no, may dalawang baterya tayong i-review ngayon. Alam ko na magugustuhan nyo to, kaya umpisan na natin. Ito na guys, no, makikita na natin siya. I mean, ipapakita ko na pala siya. So, ayan. Ayan yung ating original battery guys. Dito kala. Talagang original yan guys. Nakikita nyo ba to? Ito yung tanda na original sila. Ito. Meron silang QR code. At the same time guys, ano pala siya, no? Pointed top. So napaka-rare ng ganito. I mean, ang hirap na hanapin ng ganitong klase ng baterya. Dahil mostly sa mga baterya ay yung mga flat top lang, yung mga ganito. Ayan, flat. So yung ganito eh napakabihira lang talaga. Pero wag kayong mag-alala kasi kahit pointed top siya, pwede to sa vape nyo. Yun talaga, the best to sa vape nyo, no? Bago to malobat, napakatagal talaga guys. So eto na. Unang-una sa lahat, itetest muna natin to kung talaga legit ba yung QR code nya, no? So ito yung phone na gagamitin natin sa pag-test. Let's see. Let's see guys. O kahit alin lang naman dito. Yun. So go. Tignan natin kung original talaga siya. So ayun guys, no, Lito Kala, nakita nyo. Pumunta siya sa official store ng Lito Kala. Ayan. Ibig sabihin lang nun eh, original talaga siya guys. Walang halong daya to. So ayun. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo sa pag-test ng QR code. Next is, paano ba natin matitiyak na original yung nabili nating battery kung hindi siya ganito? Ganito lang yung gagawin ko na sample sa inyo guys. Kasi meron akong fake na battery dito is ayan. Pointed top din siya. Pero tinanggalan ko na yung sticker niya. Kasi ayokong siraan yung brand ng battery nito. Kahit fake siya, ayokong manira ng brand. So, I decide na tanggalin na lang yung sticker niya bago ko i-compare. At least wala tayong pinatatamaan, di ba? So, ganito guys. Ito yung timbangan natin. Wait lang, ayusin ko yung camera ha. Napaka-importante ng bagay na to. Yung malaman natin yung bigat ng mga battery natin. So una dito tayo sa fake. So eto guys, no, yan. So 25 grams lang talaga siya guys. Kahit diinan na natin ang diinan, ayan, hanggang dun lang talaga siya. 25 grams, ayan guys. Yung fake natin, yung fake na battery is 25 grams lang siya. So now, ito namang Lito Kala yung ilalagay natin sa timbangan. Ayan. So ayun guys, no, 50 gram itong Lito Kala. Samantalang ito ay 25 grams lang. Ayan si Lito Kala, 50 grams siya. So alisin natin yung isa. Ito yung isa, no. So yung isa naman yung ilagay natin. Ito. Tignan natin. Ayun guys. Oh, 50 grams siya guys. Yung Lito Kala is 50 grams talaga. So ayun, nag-aano yung pangtimbang natin. Kaya dinidiin-diin ko siya. Ngayon dito ulit tayo. Ayun, natanggal yung takip niya sa taas. Wala guys, talagang hanggang dun lang siya. Hanggang 25 grams lang talaga. So kung iniisip ninyo na baka tinanggalan ko to ng laman, well guys, yung sagot dyan is hindi. Hindi ko po to tinanggalan ng laman dahil unang-una napakadelikado po ng pagbubukas ng isang 18650 battery na lithium, no?
delikado po yan buksan, kaya hindi ko tinatanggalan. Oo, yung iba, yung mga fake na ganito is yung mga hindi umaandar, yung mga nasa power bank, di ba? Yung iba sa mga yun is buhangin lang yung laman. Pero ito guys, ipapakita ko sa inyo na umaandar talaga siya. Ayan, tanggalin ko na to. Tanggalin ko na yung plastic niya. Ito guys, yung pansusubok natin, no? LED. Ipapakita ko sa inyo na totoong umaandar tong battery na to, kahit fake siya. Ayan. As you can see guys, umilaw, di ba? Ayun oh. Ayun oh. Di ba? Ayun oh, umiilaw siya guys. So ibig sabihin guys, umaandar talaga siya, no? Hindi siya fake or hindi buhangin lang yung laman niya. Kasi kung buhangin lang yung laman nito, never natin siya magagamit. Yes, totoo po yun. Hindi natin to magagamit. So etong mga original battery natin guys, kaya ko siya sinasabi ngayon sa inyo, kaya ko siya sinishare sa inyo dahil subok ko na siya, no? Alam nyo ba dito? Ayan, yung mini fan ko na to, sinubukan ko siyang ilagay dito and then nilagay ko siya dun sa number 3, pinakamalakas na mode. So tumagal siya ng lagpas ng 3 oras. Lagpas ng 3 oras and then malakas pa yung ikot niya. Ganun siya guys. Pero hindi pa naman siya totally na low bat dun sa 3 oras na yon. Umiikot pa naman siya at may ibubugang hangin pa. Yun nga lang, hindi nakatulad nung fresh siya na bagong lagay, 'di ba? Kasi kung pag bago siyang lagay guys, talagang naririnig mo yung pag-ugong nung ano niya, nung hangin niya sa sobrang lakas nung pag-ikot nitong motor niya. Pero nung nasa 3 oras na, ayun, saktuhan na lang yung may ibubuga pa na, malakas-lakas pa naman, kaya lang hindi na siya ganun kaingay. So 3 oras guys, walang biro yan, walang halong biro. Hindi ito scam, totoong totoo to guys. Sinubukan ko siya at tumagal siya ng 3 oras talaga. So para patunayan sa inyo, kasi kung susubukan ko ulit to at i-standby ko yung video natin ng 3 oras, sobrang tagal naman nun. Kaya ngayon, ibang mode yung gagawin natin. Ibang setup naman or ibang experiment naman. Pero to guys, totoo, tumagal siya ng 3 oras dito. Per piece ha, bawat isang piraso 3 oras. So ibig sabihin yung dalawang to kayang tumagal nito ng 6 na oras na nandun sa number 3 ng ating mini fan, doon sa pinakamalakas na mode. Pero to guys, ito kasi yung nung binili ko to, itong electric fan na to, ito yung battery na nakalagay. Ito talaga yung kasama nung binili ko. Pero ito pag siya yung ginagamit ko, tapos nilagay natin siya sa number 3, within 25 to 30 minutes guys, wala nang ikot yan. Wala na talaga. So ganun talaga to ka-fake. Yung nakita nyo na 25 grams nung tinimbang natin siya, alam nyo ba na yung mabigat lang dito yung kaha niya? Etong kaha lang yung mabigat guys, pero sa loob napakagaan lang or napakakonti lang ng laman nito. Talagang umabot lang siya ng 25 grams dahil dun sa case niya. Ayan, yung stainless case niya, yan lang yung mabigat dyan. Pero eto guys, nakita nyo 50 grams. Ibig sabihin, purong-puro yung laman niya sa loob. Solid na solid talaga. Wala kang masasabi kasi hindi tinipid yung build dito. Talagang quality siya guys. So ngayon, susubukan natin sila sa pamamagitan ng aking powerful flashlight. Ayan. Napakalakas nito guys. Ngayon, susubukan natin tong si LiToKala kung kaya ba niyang ibigay yung required power nito. Kasi guys, kung itong fake na battery, hindi ko siya pwedeng ilagay dito. Dahil within 2 minutes or 3 minutes lang, wala nang charge to. Yes, ganun to kalakas humatak nung karga ng battery guys. Kasi burning light siya nagsusunog talaga siya sa sobrang init. So ngayon susubukan natin tong LiToKala battery kung kaya din ba niyang ibigay yung required power ng flashlight na to. So ayan guys, titignan natin kung makakapagsunog ba siya ngayon ng dahon. Eto no. So eto yung pag-eksperimentuhan natin guys. Pag hindi niya nasunog to, ibig sabihin kulang yung kakayahan ng battery para i-run itong flashlight na to. So kung hindi niya to kayang i-run or kung hindi niya to kayang i-sustain yung power na required, ibig sabihin hindi siya pwede sa vape nyo. Pero once na ito nakita nyo na napausok niya, ibig sabihin pasado yun sa quality. So subukan na natin. Yan.
Titignan natin kung papausok niya. So ayun guys, oh. Ayun guys, nakita nyo ba? Umuusok na, oh. Ibig sabihin kaya niyang ilabas yung required na power ng flashlight natin. Ayun, oh. Ang init. Ang init. Ayun, nag-moist, oh. Ayun guys. Nag-moist talaga siya. Ganun siya kalakas. So, subukan natin for the second time. Subukan ulit natin. Kung merong duda dyan na nanonood, so susubukan natin siya ulit for the second time, no? Kung kaya ba niya magpausok ulit. Yan. Ayun guys. Nakita niyo, umuusok talaga siya. Ayan, oh. Napapausok talaga niya guys. So, ibig sabihin kayang-kaya. Ayan, oh. Kaya-kaya talaga niya guys. So, thumbs up sa battery na to. Napatunayan niya na original talaga siya. Na pasok siya sa quality build, no? So, ayun guys. Doon muna yung basis natin kasi wala akong mahiraman ng vape para ipakita sana na actual sa inyo. Pero sinasabi ko na yung totoo. Ayan, mula nung binili ko to, yung kaibigan ko umorder na rin sa brand na to ng battery, sa Lito Kala. Ang ganitong ganito rin. Ito na rin yung ginagamit niya simula nung nakita niya sa akin na ginagamit ko to at napatunayan ko na original talaga siya. Kasi nakita niya, ang tagal-tagal ko siyang ginagamit eh. Sa flashlight na to ha. Ang tagal ko siyang ginagamit, hindi siya na lowbat. At the same time, nung pangalawang pagkakataon, nakita niya na nung ni-review ko siya dito. So ngayon guys, no, ituturo ko sa inyo kung saan nyo ba pwedeng mabili yung original battery na to na Lito Kala. Yung official store nila guys, ilalagay ko dito sa video natin, step by step kung paano nyo to mabibili. Sinasabi ko na yung totoo guys, napakamura lang nito. At the same time, original pa at napakatagal talaga niya mag-lowbat. So sulit na sulit talaga. Eto na guys, dito natin siya mabibili. So yun, no, first of all, kailangan muna natin i-install or i-download sila sa the application. And then after that, i-click nyo siya. Ayan. And then, top search bar. I-type nyo, Lito Kala Mall. So, ayun guys, no. May lilitaw dyan na Lito Kala Mall. And then, ayan, yung may visit store. So, click nyo yan. Ayan yung official store ng Lito Kala, guys. So, dyan ko nabili yung original battery natin. Yung kulay green, ayan sa taas. So, yung 899 na yan is 4 pieces siya. For example, tignan nyo yung 1 pieces is only 249 lang. And then yung 2 pieces is only 459 lang guys. Diba? Murang-mura. Saan ka pa? Sulit na sulit yung ipambabayad mo dito guys. Hindi ka magsisisi talaga. So ayan, that's it. So yun guys, no. Sana ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon. So see you next time and God bless everyone.